Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Dating Pangulong Duterte inaresto ng PNP at CIDG kasamang Interpol nang dumating ito mula sa Hong Kong. Bandera Headline.
United Moro at Indigenous People Movement nanawagan ng hustisya at katarungan sa pagka-aresto sa dating Pangulong Duterte. Bandera Headlines. 56 na newly appointed na miyembro ng PTA inilabas ng Malacanang. Bandera Headlines. 5 lokal na terrorist sumuko sa militar, dala-dala ang kanilang mga armas sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ng Martes, ika-11 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Herberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, dating Pangulong Duterte inaresto ng Philippine National Police at ng CIDG kasama ang Interpol o International Police Organization matapos dumating mula sa Hong Kong pasado alas 9 ng umaga ngayong Martes. Ang detalye sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Arestado si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong araw ng Martes, March 11 sa kanyang pagbalik sa Pilipinas mula Hong Kong. Sinilbihan ng arrest warrant ang dating Pangulo dahil sa umano'y mga krimeng naganap sa maduong kampanya kontra iligal droga sa kanyang administrasyon. Alas 9 nitong umaga nang lumapag ang eroplano na sinasakyan ni Duterte sa NAIA Terminal, inaresto ni na PNP Chief General Romel Marbil at CIDG o Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major Nicolas Torres III kasama ang representative mula sa Interpol, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng Malacanang na natanggap kaninang madaling araw ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng warrant of arrest laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tuluyan na nga itong inaresto sa bisa ng warrant of arrest o arrest warrants mula sa International Criminal Court o ICC para sa krimen laban sa sangkatauhan. Tiniyak naman ng palasyo na nasa mabuting kalusugan at pangangalaga ang dating Pangulo at ang kanyang grupo mula sa PNP at CIDG na kasalukuyan ngayon na nasa Villamor Air Base Airport. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad kung saan ang kinalalagyan ng dating Pangulo. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa balitang yan, Duterte hinamon ang kapulisan na ipakita ang legal na basihan kung bakit inaresto at kinustudiya ito sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na walang basihan at iligal ang pag-aresto sa kanya. Makikita sa in-upload na video ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hinamon ito ang PNP at CIDG na umaresto sa kanya na ipakita ang legal na dokumento na magpapatunay kung ano ang krimen na nagawa nito. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty.
Samantala, kinumpirma naman ni Prosecutor General Richard Fadulion na binasahan ng Miranda rights si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang siya ay hainan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC sa kasong crimes against humanity at murder. Giit ni Fadulion, kung may kumukwestiyon hinggil sa warrant of arrest ay dapat sa isang korte ito idulog at hindi sa mga umaresto sa dating Pangulo. Samantala nitong hapon, tumungo sina Attorney Israelito Torion at Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema o Supreme Court upang maghain ng petition for certiorari para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o ang ibig sabihin, petisyon para sa agarang pagpapalaya. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Racid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay po rin sa usaping yan, former President Rodrigo Roa Duterte dying deprived o hindi pinapayagang magpagamot. Sa kabila ng kanyang kondisyon ayon sa anak nitong si Kitty Duterte, sinabi nila ito ay illegal na nakaretain. Magbabalik si Yani Abdul Racid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Ibinahagi ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Veronica Kitty Duterte ang reseta ng medisina ng kanyang ama na siya ay nangangailangan ng medical procedure. Sa caption nito, sinabi niya na sila ay illegal na nakakulong sa Villamor Air Base at ang kanyang ama at hindi umano pinapayagan na magpagamot. Sa medical certification na ipinakita ni Kitty Duterte kasama sa kondisyon ng kanyang ama ang mataas na antas ng blood sugar at sa kabila ng insulin medication, kailangan pa ring subaybayan at pangasiwaan ang kanyang kondisyon. Samantalang kanina sinikap rin ni Senator Bongo na makapasok sa Villamor Air Base ngunit hindi pa rin ito pinahihintulutan. Ngunit sa pahayag naman ng Malacanang na sinabi nito na nasa ligtas at nasa nakustodiya at kalagayan ang dating Pangulo. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Racid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Kasunod ng mga kaganapang yan, nanindigan ang United Moro and Indigenous People Movement o UMIP laban sa umano'y illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa naiya nitong ngayong araw ng Martes. Ayon sa grupo, ang insidente ay hindi lamang pag-atake sa isang individual, kundi sa demokrasya at hustisya at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Binatikos ng UMIP ang nila'y malinaw na pag-aabuso ng kapangyarihan at pagkubli sa likod na legal na aksyon upang patahimikin ang oposisyon. Iginiit ng grupo ang kahalagahan ng due process, transparency at accountability sa pamahalaan. Hinimok din ng grupo ang kapulisan at ang mga nasa kapangyarihan na huwag maging kasangkapan sa pang-aapi bagkus ay pairali ng dignidad at tunay na paglilingkod sa bayan. Hindi ito laban sa isang tao lamang ayon sa kanilang pahayag. Ito ay laban para sa kinabukasan ng demokrasya. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Bangsamoro Government tiniyak na hindi maapektuhan at magpapatuloy ang paghahatid ng serbisyo kasunod ng pagkakatalaga kay Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Magacua bilang bagong interim chief minister ng BARMM. Magbabalita si Yani Abdul Racid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Tinitiyak ng Bangsamoro Government sa publiko na hindi makakaabala sa paghatid ng serbisyo at programa ng pamahalaan ang pagbabago ng leadership ng Bangsamoro Government. Bagkus, mas pinagtibay pa ng Bangsamoro Government ang kanilang pangako para sa isang mabuting pamamahala at maayos na transition period ng BARMM. Ito ang nakasaad sa official statement ng Bangsamoro Government kasunod ng pagpapalit ng bagong interim chief minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa katauhan ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Magacua kapalit kay outgoing interim chief minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Sa pamamagitan umano ng development na ito,
mabibigyan ng oportunidad si dating Chief Minister Ibrahim na makafocus o tutukan ang paghahanda para sa first parliamentary election sa October bilang chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at presidente ng organisasyon o political party na United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Malugod ring tinatanggap ng Bangsamoro government ang mga bagong appointment ng mga miyembro ng parliament na hamalaga sa pagsasapinal ng natitirang pangunahing batas at iba pang prioridad sa transition. Nananawagan ng Bangsamoro government sa lahat na manatiling nagkakaisa at sama-sama sa paghangad ng moral governance, katarungan, kapayapaan at mas maliwanag na kinabukasan para sa Bangsamoro. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, Cotabato City Mayor Bruce Matabalao suportado ang bagong interim Chief Minister na si Abdul Rauf Makakuwa at sa pagpupugay at pagpapasalamat kay dating Fifth Minister Ahod Balawag Ibrahim inihayag ng alkalde. Magbabalita si Yani Abdul Rasid. Kabanderang Yani, Ibandera mo. Bandera Live Report. Nagpahayag ng suporta si Cotabato City Mayor Bruce Matabalao sa bagong talagang interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa katauhan ni Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa. Nagsagawa rin ng courtesy visit ang alkalde kasama ang kanyang mga ka-lineup kay ICM Makakuwa. Samantala, pagpupugay at pasasalamat naman ang ibinahaging mensahe ng alkalde kay dating Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim na anya'y nagbigay o naghatid ng malaking pagbabago sa Bangsamoro. Una sa lahat, nais muna natin iparating ang ating taus-pusong pasasalamat kay Chief Minister and MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa 6 na taong napakahusay na pamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, maraming nagbagong magaganda, maraming buhay ang naayos at napakalaki ang naging development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito naman sa pagpasok ng ating bagong Chief Minister na si former Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakuwa, ating ikinatutuwa knowing him personally as a development-oriented person at ang vision ay napakalawak. Wini-welcome natin ang kanyang pag-assume as bagong Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang isang bagay lang na ikinatutuwa natin dito ay tanggap ng Central Committee ang naging pagbabago sa leadership ng Bangsamoro Autonomous Region. Ibig sabihin, ang ating Bangsamoro Regional Government, kagaya nung ito'y nag-umpisa noong 2019, ay patuloy na MILF-led. Yan yung isang mensahe na nais nating iparating sa ating mga kababayan sa Cotabato City at sa buong Bangsamoro Region. Inuulit ko po, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao continues to be MILF-led under the stewardship of Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Well, every now and then naman kasi hindi napuputol yung ating ugnayan with Chief Minister Makakuwa even when he was still the Governor of Maguindanao del Norte. Regular yung aming pagre-report at lahat ng ating security plans and programs sa Cotabato City ay alam niya. But bilang Chief Minister, inaasahan natin na mas malaki yung level of support na matatanggap natin from the regional government. Kung mataas yung suporta ng nakaraang administrasyon under Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, inaasahan natin na dahil galing na rin sa local government unit si Chief Minister Makakuwa ay mas alam niya yung galaw ng peace and order sa mga local government units. So we're really hoping for the best. Ang maganda lang dito ay katuwang pa rin ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang kanyang mga kasama sa Central Committee, lalong-lalo na ang ating Amirul Mujahideen na si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Reports Afternoon Edition.
Samantala sa iba pang mga balita, arestado ang isang lalaking 29 anyos na itinuturing na most wanted person sa municipal level sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Libertad, Surala, South Cotabato. Ang suspect ay kinilalang si alias Army, binata at residente ng Barangay Muloy, Surala. Ayon sa mga otoridad, ang pag-aresto kay Cordero o kay Arnie ay batay sa warrant of arrest na ilabas ni Honorable Felix Mesa, presiding judge ng Regional Trial Court ng Branch 2611 Judicial Region, Surala, South Cotabato para sa kasong paggagahasa o rape na walang inirekomendang piyansa. Ang operasyon ay pinangunahan ng 1205 Maneuver Company at ng Law Enforcement Unit sa nasabing bayan. Habang patuloy ang operasyon laban sa mga wanted person, nananawagan ang otoridad sa publiko na magtulungan at magbigay ng impormasyon ukol sa mga outstanding warrant of arrest upang mapabilis ang paghuli sa mga suspect at mapanatili ang kaayusan sa bansa. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Martes, ika-11 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente, Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang